mag-focus ka sa pawn, sa b3, sa king, sa queen, sa diagonal, sa iyong rook. Makakuha ka dyan ng pawn. Posible rin knight or pawn. Ano yung choice nyo? Okay, good move sa black. Ang tira dyan, rook b4. Anong purpose ng rook b4? Para kainin mo yung knight. Dahil yung pawn, pin. Pawn, pin. Hindi niya pwedeng kainin, may pawn eh. Ngayon, pag tumulak siya rito, lalo siyang ma-expose, bishop, good move. Ngayon, meron kang check. Nag-automatic yung board. Pag dyan, meron kang rook b4, rook b3. Pag tulak na rook b4, bababa yung king. Ngayon, kakainin mo na yung pawn. Capture, check. Ngayon yung dalawang rook, ay yung rook sa a1, yung queen, sa first rank. Queen d1, anong purpose ng queen d1? Para rook a1 checkmate ka agad. And yung black king safe siya, yung white exposed. Check. Pagkatapos niyan, pagtira rito, ano kaya yung good move? Bakit nag-resign yung kalaban?
tactics. Actually, nasa puzzle natin yan. O, nasa chess puzzle tactics. Ang kapalit ng ano na yan, ng pawn, magiging queen. Ang kapalit ay yung pawn na magiging queen or rook. Yung pawn, magiging queen or malulos yung rook ng white. One, two, three, four. Four moves. Unang-una, ang move dyan, queen, dahil ang plan mo i-push yung pawn. Queen C3, blunder. Kakainin ka lang ng knight. Queen D2, normal. Yan yung strongest. Pero yan yung strongest, pero normal lang siya. Queen D2. Tapos, siyempre dyan, kakainin mo. Ano yung kasunod? Bakit mo kinain yung queen? Sabi nga, pag umatake ka, huwag mo exchange yung queen, yan yung powerful. Pero, bakit kinain ng black? Unless you are sure na mag-win ka ng material. Sabi nga, exchange when you are ahead in material. Pero pawn lang naman yan, yung lamang ng black. Pero sabi nga, pass pawn, ilang step na lang. Pag D3, siyempre tutulakan ka ng rook para i-stop yung pawn. Ngayon, ano yung gagawin mo? Bishop F6, saka yung kunin pawn mo sa D3. Ito yung Bishop F6, ito yung F6. Kakainin ko na yung pawn. Pag push mo, Rook D8, pag tulak mo dyan, kakainin ko na yung pawn. Sino po ito mo? Pag D3, Rook D8. Why to move you? Mas maganda kasi, ganyan. Paano kasi pag i-move yung pieces? Bakit kailangan natin practice na hindi i-move ang pieces? Pag nag-analyze kasi tayo ng position, hindi natin pwedeng gawin sa tournament na assault ang move. Mali pala. Kailangan pag yung time na alam mo na parang may good move ka, i-analyze mo hanggang 3 moves. Dapat ma-visualize mo siya. Minsan maganda yung lalaro ng walang board. Pag push on mo, titira yung rook dito. Ngayon, black to move. Na-portray nyo yung position after one move ng white sa black. Na-portray nyo. Yung pawn, nandito na yung pawn, di ba? Ito yung move nyo, di ba? Ngayon, ito yung move ng white. Nandito na yung rook. Ngayon, black to move. Kinain ng black, good move. Exchange ng queen. Pero, sabi nga, pag umatake ka, avoid exchange when you are attacking. Sabi naman, pag lamang ka ng pyesa, exchange pieces.
Laman ka ng isang pawn. Pero pag pawn lang naman, isang pawn, tapos umatake ka, mas magandang huwag na lang i-exchange. Bishop C3, titira ko ng King B5. Pag push pawn mo, ang plano mo, i-queen, di ba? Depensado siya ng bishop, di ba? Hindi pwede kainin ng rook, di ba? Hindi pwede kainin ng rook, depensado. Kasi yung knight, kakainin yung bishop mo. Pagkain ko ng knight, pag promote mo, may knight ako, saka may rook. Ibig sabihin, bishop C3, bad move. Bishop C3, bad move dahil King B5, yung bishop mo under attack ng knight. Hindi pa siya pwede kainin ng knight dahil yung knight ay pin, di ba? Hindi ko pwede kainin dahil pin. Pin siya lang ng rook. Pero tama yung D3. Kaya kinain niya yung queen dahil alam niya yung pawn na yan, magiging queen. Tapos, malulugi yung white ng rook. Kaya pag lamang ka ng rook sa NJ, malaking malaking points na yan. Ano yung difference sa rook D1? Pag rook D1, magiging passive yung rook mo. Lalapit lang yung king ko. Maganda. Pag i-push natin yung mga pyesa, i-move natin, makakuha nyo agad yung sagot. Pag one move lang. Pero pag ganyan, parang medyo nalilito tayo. Pero kailangan natin i-practice yan. Again, yung pawn nasa D3 na, push. Ngayon, titira ka ng rook. Ang tinira niya kanina, ni Pau, Bishop C3. Ngayon, hindi ko pwedeng kainin dahil nakapin. Ngayon, tutulak ako rito. Pag push niya, kakainin ko yung bishop. Pag queen, may knight, saka may rook. Nasa na yung mga piyesa, yung pawn nandito na. Yung rook, nandito sa D8. Ang tanong, ano yung move ng black? H5, passive yan. Kailangan maging active. Mag-focus ka sa pawn. Dahil pag H5 mo, kakainin yung H5, kakainin mo ng pawn, kakainin ko na yung pawn mo sa D3. Sabi nga sa chess number 1, tactics yan. Yung tactics kasi magamit mo rin sa opening sa endgame. Yung tactics magamit mo sa endgame, sa opening, sa middle game. Rook D1 hindi. Rook D1 passive. At pag i-push natin yung pyesa na yun, makikita nyo yan. D3 good move. Rook E8. Makakuha nyo yan. Tsaga-tsaga lang. Sabi nga, patience is a virtue. D3, push po. Ipo-push mo lang, yan yung sagot. Dito lang.
Para pag kinain ko ng rook, Ay, medyo. pag kinain ng rook, ano yung good move? Bishop C3. Bishop C3. Ngayon, di pwede kainin ng knight, nakapin. Tapos move yung king, kakainin mo yung rook. Ngayon, pag hindi niya kinain yung pawn, ipupush mo na. Kaya ito yung good move. Ngayon, pag tira dyan, ipupush mo lang. Pag kinain niya kasi, may bishop C3. Mali pag bishop C3, kaagad. Pag tira dyan, kakainin mo yung rook. Ngayon, paano mo gagawin niya? Di makadepensa yung knight, nakapin. Kahit hindi siya nakapin, di pa rin pwede tumulak yung knight. May bishop eh. Ano gagawin? Pag tumulak ng king, late siya dahil tukuin ka ng agad. Yan yung reason bakit kinapture ng black yung queen kahit na umatake siya. Pero pag hindi mo nakita yan, ibig sabihin, hindi mo pwedeng exchange yung queen. Dahil umatake ka, kunyari hindi mo nakita yon, anong gagawin mo? I-check ka, posibleng check lang muna dito. Tapos kakainin mo yung pawn. Pwede rin naman kain ng pawn. Good idea rin. Kung hindi mo nakita yon, good idea din yan. Maraming pawn na lamang mo, 2 pawn na. Pwede naman check para tuloy-tuloy. Kakainin mo yung pawn dito. Ngayon, siyempre, kailangan yung depensa ng rook yan. Dito siya pupunta. Problema, atakihin mo na naman. May queen pa sa D5. Expose yung king. Magkala pa tayo ng isang game. Ito, napaka-famous din. Ay naglaro ng Black World Champion. Si Kramnik. Kung kilala niyo si Kramnik, siya yung pang 14 World Champion, si Kramnik. From 2000 to 2007. 7 years siyang champion. Kailan niya nilaro? 2003, siya yung World Champion at that time. World Champion. Dragon ulit. Tingnan nyo, ganun pa rin yung setup. Natawag kasi dyan. Yan yung opening. Ngayon, A5 na naman. Matake ka agad. Pero, ano yung disadvantage ng move na yan? Yan disadvantage niya, parang give up mo yung B5. Yung B5, fully control na ng white. A4. Sabi sa latest chess book, yung A4 na yan, hindi siya yung pinaka-best choice ng white. Pagkatapos ng laro, may mga nag-suggest, nag-analyze, nag-study na pag ganyan, ang tamang tira yung knight. Ito. Yan na yung main choice ng white. Ngayon, ang idea ng black, i-push para mag-open capture. Tapos kakainin. Tapos C4. Pwede naman castling muna, parehas lang. Pwede naman castling muna. Yan na yung main choice ng white. Ano yung yung idea ng dyan, ng white? Yung B6, pwede niya nga itira agad yung B6 kanina yun. Ngayon, ano naman sa black? Center. Nagana siya ng center. Kanya na yung center, mamaya. Ito, playable pa yan. Bishop dito eh. Ngayon, trap. Matatrap. Wala mapuntahan. Dapat pagka ganyan, siyempre push muna ng pawn.
bago A4. Dahil pag A4, bad move. Tapos, mangyari dyan casting. Saka mag A4. Ganyan mangyari. Para pag tira dito, may queen. Queen D7. Pag queen E8, may double attack. Pag queen E8. Ngayon, balik tayo sa laro. A4, pinigilan niya. A4. Ito, normal yan. Knight G4, libre. Bakit libre? Bakit tumira world champion ng Knight G4? Kakainin lang ng queen. Pero bakit pinila pa rin ng world champion? Ibig sabihin, Knight G4, hindi siya bad move. Oo, tama. Pag kinain niya, kainin yung knight. Ibig sabihin, bawi lang din naman. Dahil yung queen now, hindi niya na dinepensa yung knight sa D4. Pag kinain niya yan, bad opening yan. Kakainin lang to. Ngayon, pag kinain mo, pangit double pawn plus exposed king. Pangit sa white yan. Ibig sabihin, hindi yan sundan ng white. Ngayon, kakainin niya yung queen. Kakainin. Siyempre, kakain pa ng pawn, extra pawn. Kaya ngayon, kakainin niya to, good move. Good move. Ngayon, exchange up yung black. Dahil pag kinain niya to, double attack. Pwede mo na kainin yung knight, gusto mo. Two bishops versus rook. Pwede mo na kainin yung pawn. Ngayon, check siya para maiwas. Iwas yung knight. Focusyan mo. Pwede rin naman king. Tapos kakainin niya. I-chase away mo yung knight, pagbalik, saka mag-d6 para makalabas yung bishop, pipin. Ngayon lamang yung black gawa ng exchange shop, rook versus knight. Ngayon pag kinain niya kagad yung bishop mo, mali. Pag kinain niya yung bishop mo kagad, kakainin mo to, isang bishop yan, buo. Knight and bishop, mas mahalaga siya kaysa sa rook. Mas mataas yung knight and bishop ko para sa rook. Ngayon punta tayo sa laro. Knight G4. Kinain. Kinain niya. Pagkain, siyempre, ang ginawa ni capture. Siyempre, sabi ko nga, pag kinain yan, kailangan i-exchange ng dark bishop sa isang dark bishop yung bishop. Hindi pa pwedeng sa knight. Ngayon, wala nang pambasag yung wala nang pambasag yung white sa black king. Kaya hindi po pwedeng capturing ng white yung knight sa d4. Kaso, pag hindi naman capturing, mawawala yung isang bishop. Sabi nga ni Fisher ulit, itong bishop na to para sa kanya, mas mahalaga pa sa isang bishop.
Dahil yung bishop to, nagpo-point siya sa weakest part ng black. Ano yung weakest square ng black? Yan yung F7. Pati yung bishop na yan, sniper din yan. Kaso tanong, yung isa sa bishop mawawala. Ano kayo yung bibigay mo? Yung sinasabi ni Fisher na ito na lang, yung dark, or yung normal na sinasabi ng players na yung ano, itong light ibigay. Tingnan natin ang choice ng kalaban ni Kramnik. Kramnik, Almasi versus Kramnik. Silang dalawa super grandmaster. Queen H4, binigay na yung bishop sa B3. Sabi ng karamihan, mas okay ibigay yung bishop na yan kaysa sa dark. Bakit? Paano mo mawi-weaken yung position ng black? By exchanging ng dark bishop. Dahil pag ito nawala na, madali na lang siyang i-weaken. Pag exchange capture, H4, H5, basag ka agad yung black position. Ang tanong, paano nyo ma-execute? Dahil ang plan ng black dyan, i-avoid yung exchange. Maybe rook E8, pag rook H6, pupunta lang sa H8. Sabi nga, kailangan meron tayong opening repertoire. Kahit napakagaling natin sa tactics, kung opening trap naman tayo, inferior, wala, sayang din yung pagiging great sa tactics natin. Ngayon, na-lose ka ng dalawang pawn, sayang din. Sabi nga, mas maganda kung meron ka ng opening, meron ka pang skill sa tactics, magaling ka pa sa endgame. Tapos strategy. Kaya nag-normal lang, nag-develop lang. Kaya hindi siya tumira ng bishop H6. Ngayon, rook E8, helping. Helping dahil dinepensahan niya yung pawn sa kapag bishop H6, bishop H8. Ma-avoid ng black yung exchange ng bishop. Capture. Itong bishop na to, parang lang niya, parang pinay-slow niya lang yung development ng black. Isang move compare sa ilang moves sa black. Bumalik, exchange nga daw, sabi. Capture. Ngayon nag-succeed yung white na exchange yung bishop. Kaso solid pa rin yung black. Tapos, ano yung disadvantage ng white? Ano kaya disadvantage ng white? Yung white nag-succeed double pawn. Nag-double pawn siya. Diyan yung disadvantage ng white. Pero parang solid pa rin yung position ng white dyan, no? Yung rook. Yung rook pwedeng pumunta sa C6. Kaso, yun nga lang, long-term problem yan yung double pawn. Long-term problem. Ngayon, na-weaken nga yung king ng black, pero yung white naman yung double pawn. Queen C8, didepensahan. Bakit hindi kinain yung pawn? Kung pwede naman. Ba't di kinain yung pawn? Pwede makainin yung pawn. Siyempre tayo pa ganyan. Parang sarap ng pawn, libre yan. Kaya hindi kinain yung pawn. Nag-queen C8 lang.
Pwede naman gano'n, mag-guess mo. Bakit hindi kinain ng black yung pawn sa B3? Kung po pwede naman, pawn din yan. Sabi nga eh. Pawn is a pawn. Rook D3. Tapos, bishop, kunyari bishop C4. Rook H3. Ngayon, counter attack. Sabi ang pagkitain mo, risky. Risky yung pagkain. Dahil ito, ngayon syempre, pipin mo. Gusto mo. Pwede mo naman kainin yung pawn. Kung ngayon dito, syempre, rook. Ngayon yung rook mo magiging passive. Magiging passive yung rook mo. Syempre, di-develop siya. Rook mo na dito. Tapos may tactics. Ang tira mo, persado, bishop E6. Pag itulak mo yung bishop sa sa iba, blunder. Pwede naman rook C6 kung gusto mo, depensa. Pwede kang tumira ngayon ng rook C3 mababawi mo yung pawn. Rook C3. Biglang gumanda yung position ng white. Anong gagawin niya? Nakaposition na yung rook. Yung rook mo, bad rook, na misplace. Walang ibang mapuntahan, bishop A6 or bishop E6. Yan, kakainin mo. Anong nangyari sa pyesa ng black? Naging worsen. Ngayon yung rook. Tapos yung white pieces, napaka-active yung rook, yung knight, yung queen. Yung queen, pwede siya mag-maneuver na lang. Dito, takayin yung mga pawn. Kaya, risky pag kinain yung pawn sa B3. Kaya tinira ni Kramnik, queen C8 na lang. Depensa lang.